Papa Dudut. Tanong ako, totoo ba na third choice ka noon bilang host ng Barangay Love Stories at hindi raw ikaw ang first choice? Hindi po talaga. Talaga? Actually, nagdadamdam nga po sa management. Bakit niyo pa sinabi sa akin yan? Minsan, I'll be honest no, parang gusto ko na mag-resign. Dumarating po yun. Kasi, syempre, yung isipin mo din yung mental health mo, di ba? Pero, at the end of the day, ang nagiging desisyon ko is pumasok the next day. Kasi, ang sasabihin ng asawa ko sa akin, kaya ka nga si Papa Dudut kaya ka nga pinupuntahan ng may mga problema kasi ikaw yung makakatulong sa kanila. Kung nakita niyo dati si Papa Dudut, siya po medyo, siyempre, chubby. Pero ngayon po 39 kilos daw po yung nawala sa timbang ni Papa Dudut. Ang dami chinichismis na may nakikita kami na, si Papa Dudut kaya pumayat yan kasi may cancer yan. Nagdadialysis yan si Papa Dudut. Kaya ganyan namayat. So, para lang po sa kaalaman po ninyo, ngayon lang po ako magpapaliwanag sa programa po ninyo na kay Susan Tayo Vlog, na dumating Ate Susan na sa isip ko na parang may problema yata ako. Ikaw? Nagduda ako sa sarili ko. Kasi ang dami ko naging girlfriend. Wala naman akong naging anak sa kanila, di ba? Lagi nilang sinasabi sa akin na, kuya, magpa-check up ka na. Kasi sa panahon ngayon, walang baog. Kailangan lang i-workout yan. Nagpunta ako sa doktor. Ang unang ginawa sa akin, Ate Susan, ay physical test. So, kailangan kong tanggalin yung kahihiyan ko at pinakita ko sa mga doktor yan. Sumunod naman yung sperm count. Only to find out na so, nung pumasok siya sa kotse, nakahazard pa ako sa tapat ng hospital, umiyak talaga ako. Sobrang iyak ako. Sabi ko, parang ganun pala yun, pag malungkot ka, yung marami ka maaalala. Dami kong binasang sulat Dami kong binasang love story. Ako pala yung pinakapangit ng ending na love story. Kasi syempre gusto kong magkanak Maaga akong nawalan ng tatay. 1 taong gulang pa lang ako, wala na akong daddy. So, nangangarap ako na maging tatay para maiparamdam ko yung pakiramdam ng may tatay. Libu-libong love stories na ang naisalaysay niya sa kanyang programa sa radyo na pinapakinggan ng milyong Pilipino. Pero sa pagkakataong ito, kwento naman ng buhay niya ang ating papakinggan dito sa Kay Susan Tayo Vlogs. Ang host ng Barangay Love Stories sa Barangay LS, walang iba kundi si Papa Dudut. Tata kay Papa Dudut, iisa yung radio station namin, yung building, yung floor, pero hindi kami nagkikita. So magkikita kami ngayon ni Papa Dudut. Si Papa Dudut. Si Papa Dudut, at least nakita na kami, magkikita kami ni Papa Dudut. Hello po, Ate Susan! Kailan nga ba tayo ulit nagkita? Matagal na. Yung Nag-guess shoot pa ka. natin ng Pera Paraan. Oo nga, Opo. oo. Pero balita ko, kaya po ako nandito ngayon sa Susan Tayo Vlog kasi po meron kayong hinging advice sa akin, love advice ba? joke lang. Nagulat ka dun, ano? Nagulat ako doon. Sabi ko parang, Oo. ha? Hindi, actually ako ang hihingi sa kanya ng ng tulong. Oo. Mangungutang po ako sa iyo. Halika. Dito po ako sa DCWB 594 Super Radio. At dito naman po ako sa Barangay LS 97.1 GMA Radio. Sila po ay magpinsang buo. Magpisang po, pasok na tayo dito sa aming radio station. Yan. Siyempre. Magkapit bahay kami dito. Dito naman ginagawa yung aming recording. Dito, yan, recording, ano yan. Recording studio namin yan. Tapos, ito po ang kay Papa Dudut na stasyon. Barangay LS. Barangay LS yan. Halika. Ayan. So, ang unang makikita niyong booth ay sa Barangay LS. Sa Barangay Silipin LS. natin ng Silipin mabilis. natin, mabilis. Ay, may Dito po. ganito pala to. Mayroong Ayan. reception area. Sa bagong carpet namin. Oh, bagong nung holiday, carpet. nagpa-carpet kami ng bago. Ayan. Ayan, si Mama Bell. Mama Bell. Ayan. At meron kaming guest. Meron silang Hello guest. po. Ito naman po ang production area ng DCWB. Siyempre, ito yung technical engineering. Mga technicians dyan. Oh, ayan. Ito po ang production. Ayan, mga masisipag na writers, ang boss ng radyo. Ayan po. Nako, ito Papa Dudut, maraming salamat sa interview na ito at pinaunlakan mo at alam ko napaka-busy mo. Hindi naman po masyado. Joke lang. Gusto ko lang maging light yung interview kasi kinakabahan ako kanina pa. Dear Papa Dudut,
Di ba kilala niyo si Papa Dudut? Ayun, nagbibigay ho ng payo, lalo na sa usaping pag-ibig, di ba? Meron ka na bang ibinigay na payo na pinagsisihan mo? Isa sa mga pinagsisihan ko na payo ay nung sinabi ko na tumaya ka sa loto. Kasi nanalo siya. Hindi, joke lang. Kasi hindi ako binalatuhan pala, no? Wala naman po kasi kapag nagbibigay ako ng advice sa radio, ang ginagawa kong style is tinatanong ko yung listener dun sa mga options na pwede niyang pagpilian. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay niloko. Kasalanan ito ng mga manloloko. Nakakatuwa na malaman na patuloy ka pa rin sa pagiging matatag at alam ko na darating ang araw na makikilala mo ang taong para sa'yo. Para at the end of the conversation namin, siya yung pumili ng sagot para walang sisihan. O di ba, binigyan kita ng option. Option number 1, pakasalan mo siya. Option number 2, hiwalayan mo siya. O yung pinili mo, hiwalayan. O di wala tayong sisihan. Dear Papa Dudut, Dear Papa Dudut, Dear Papa Dudut. Siyempre, kilalang-kilala ho natin siya bilang Papa Dudut. Pero ano ba tunay mong pangalan, Papa Dudut? Medyo dikit naman dun sa Dudut. Ano yung Dudut? Ba't naging Dudut? Nung ang Barangay LS ay nagkonsepto na magkaroon ng gawing Tagalog format na pumili sila ng mga yappies, mga young professionals, mga good-looking. Baka malabo mata ng boss ko Ang nun. lakas ng tawa ko. Oo. Galing kami sa Regional FM. Oo nga. Galing ako sa Lucena sa campus radio pa nung araw. So from being a radio DJ nila, pinadala ako sa Manila. Right after graduation yon. So pinapunta kami sa isang hotel, magkakasama kami ng mga ibang mga Regional FM DJs. So ang sabi sa akin pili kayo ng mga pangalan na dapat madaling matandaan. May recall. May recall. So, doon sa hotel, may nakita akong couple, isang matanda at saka isang batang magandang babae. Sa matanda yung lalaki. Matanda. So, sabi ko parang nagdut-dut sila. Something like that. Biro-biroan lang namin yon. Parang dut-dut. Nagdut-dut. Oo. Sabi ko sa inyo, namin yung blip dito eh. Okay. So, sabi ko, recall, dut-dut. Papa Dudut, dut-dut. Diba? And also, ang pangalan kasing Dudut is very common. Common name siya sa mga barangay, so hindi mawawala ng Dudut sa isang barangay. So naisip namin na, Pero we sa'yo, use Dudut. Pero sa'yo, Dut-Dut. Dut-dut. Madalas, pinagkakamalian nila na dut-dut daw. Oo nga. So marami namang dut-dut eh. Dut-dut ng cellphone, dut-dut ng iPad, Dut-dut ng kung ano-ano kung dyan. ano-ano dyan. Ingat lang kayo kung anong dudut-dutin ninyo. Yun. Dear Papa Dudut, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng aking stepson na si Ralph. Siyempre si Papa Dudut, ang daming naririnig na kwento ng pag-ibig, buhay, mula sa mga kabarangay. Meron bang mga kwentong tumatak sa'yo doon sa mga napakinggan mo tapos nadala mo sa buhay mo? Eto, hindi ko alam kung nadala ko to sa personal kong buhay, pero isa sa mga tumatak sa akin, recently lang to, no, na nangyari. Meron akong listener na nagpadala ng kwento. Sa tinagal-tagal ng pagsubok sa buhay niya, yung kanyang family kailangang umalis sa probinsya, pumunta ng Manila kasi nag-aaway sila sa lupa. Then, napaghiwalay siya doon sa mga pinsan niya, mga bata pa during that time. Na-inlove siya dito sa Manila. And only to find out na yung lalaking na minahal niya ay pinsan pala niya na buo. Ay, hindi niya alam. Hindi niya alam. Si Allison ay anak ng kapatid ko. Siya ang pinsan mong buo na kinuha ni Ramon noong umalis sila sa probinsya. Parang binuhusan ng kumukulong asupre ang puso ko. Tumingin ako kay Martin, ang mukha niya na kanina ay puno ng saya, ngayon ay puno ng kilabot at pandidiri. Nalaman niya to dahil sinundo ni Guy yung tita. Okay. Tita niya, yung Tita nanay ng- ni ni girl. Yes. Yung nanay ni Guy sinundo sa Cubao, sa bus station. Pagpunta sa bahay nila, sabi niya parang familiar yung boses nung naririnig ko. Paglingon niya, nakita niya si tita niya. Ano nang nanay niya yun? Basta ano magpinsan sila? silang buo. Oh my gosh. Siyempre hindi nila alam na magpinsan Pero sila. teka muna, ano ang estado nung relasyon nung dalawa? Are they living together? Meron silang anak. Nagli-live-in sila. Meron silang anak. So, ang naging desisyon ni girl doon sa end of the story niya na na-share niya sa amin ay pumunta siya ng probinsya. Habang naglalakad ako palayo sa apartment na yon ay naramdaman ko ang paghampas ng hangin sa mukha ko. Ang Manila na dati puno ng pangako ngayon ay mukhang isang malaking kulungan na. Nagtago na siya kasama nung baby. Iniwanan niya ni Guy. Iniwanan niya si Guy. Oh. Kasi para sa kanya, hindi makakabuti kung lalaki sa kahihiyan yung kanyang anak, at the same time,
syempre, pag chichismisan ka, Oo, dadagdagan niya ng panibago pang kasalanan, yung kasalanang nagawa niya na hindi naman niya sinasadya. Doon sa lalaki, anong nangyari? Si Guy ay wala na siyang balita, hindi na niya na-share sa amin. Pero kung nanonood siya ngayon, hihintayin ko ang sulat mo at si Ate Susan ay interesado makichismis. Nakakakilabo talaga yun. Pero siya, mas pinili niya, kahit siguro mahal na mahal niya yung guy, pero alam mo yun, Kailangan niya malaman mo, mag-sacrifice Oo, para sa give up. kahihiyan. i-give up. 10 taong kayo magkasama ng wife mo bago kayo nagkaanak, di ba? Dumating ba doon sa point na naisip mo na ano ba to? Hindi na ba kami magiging isang pamilya talaga? Dahil 10 years is mahabang paghihintay. Ang totoo po niyan ay si wife ay meron siyang naging baby doon sa kanyang first relationship, which is si Kite. At nung kami ay naging, sabi ko, bakit di kami magka-baby? We're trying na magka-baby. So, dumating Ate Susan na sa isip ko na parang may problema yata ako. Ikaw? Nagduda ako sa sarili ko. Kasi ang dami ko naging girlfriend. Wala naman akong naging anak sa kanila, di ba? Sa bagay, virgin pa po ako. Dami yung bibli, bahala kayo. Di ba? So, naisip ko, parang may problema yata ako. So, baka may kailangan tayong i-work out. Kasi sa panahon ngayon, walang baog. Kailangan lang i-work out yan. During the time, ang taba-taba ko pa noon. So, nagpunta ako sa doktor. Nakumbinsi ako. Ang unang ginawa sa akin, Ate Susan, ay physical test. So, kailangan kong tanggalin yung kahihiyan ko at pinakita ko sa mga doktor yan. Sumunod naman yung sperm count. Only to find out na okay ako. Sana inuna ko yung sperm count bago yung physical test. Di ba? Ate Susan? So, self-experience, huwag niyong gagayahin yun. Okay na yung sperm count, no need para sa Physical test. Grabe talaga. Papadudot, naalala mo ba yung moment na lumabas doon ng ospital si Jem umiiyak? Sinabi niya na hindi na niya kayang magkaanak. Ayan. Natatanda mo yun? Nangingilabo tuloy ako. Nasa tapat kami ng St. Luke's. So, merong ginawa sa kanyang test, which is yung ink test, na ipapasok sa uterus para malaman kung hanggang saan yung ink. So, kapag hindi siya tumuloy dun sa kamay ng uterus, so may bara. Only to find out, meron siyang hydrosalpinx. So, syempre, bago sa akin, what is hydrosalpinx? Oo nga. So, nung pumasok siya sa kotse, nakahazard pa ako sa tapat ng hospital. Pagpasok niya, sabi niya sa akin, "Babe, sorry, hindi kita mabibigyan ng anak." Umiyak talaga ako noon. Sobrang iyak ako. Sabi ko, parang ganun pala yun, pag malungkot ka, yung marami ka maaalala. Dami kong binasang sulat Dami kong binasang love story. Ako pala yung pinakapangit ng ending na love story. Kasi syempre gusto kong magkaanak Maaga akong nawalan ng tatay. 1 taong gulang pa lang ako, wala na akong daddy. So, nangangarap ako na maging tatay para maiparamdam ko yung pakiramdam ng may tatay. Ang sabi ko kay Jem, bakit? Magkano ba yan? Kahit magkano yan, gagawa natin ng paraan, magkakabibi tayo. Hanapin natin yung solusyon. And nagpapasalamat naman ako na after 2 years na winork out namin, nagkaroon kami ng twins. So, yung natural yun o nag-in vitro kayo? Nagkaroon kami ng IVF na proseso. Dumaan kami sa 1 to 6 na embryo na hindi naging successful sa unang clinic na pinuntahan namin. Then sabi sa akin ni Jem, bagamat may naiwan pa po kaming embryo doon sa clinic na yon, sabi niya, try natin sa ibang facility. So, we went to Makati sa isang bagong facility doon. Doon kami naging successful. Tumawag yung nanay ko, sabi niya sa akin, "Anak, try mong pagsabayin yung embryo sa paglalagay." Sabi ko, "Mami, baka maging kambal yun, medyo delikado." Sabi niya, "Hindi, para masaya. Kung maging kambal, hindi, thank you. Kung hindi kumapit yung isa, may isa ka pa." Di ba? So, ako naman, naniwala ako dun sa advice ni mother. Yun nga, nalaman namin na twins. Oo. So, unang try namin dun sa facility na yon, naging successful agad kami. Lahat ng iniyak ko, lahat ng pagod. Ganun pala yun, Ate Susan Kapag una hindi kumapit, malungkot ka, iyak ka, pangatlo, pang-apat, hanggang sa pang-5, pang-6, wala ka na, manhid ka na Pero lagi kang nagdadasal na, Lord, ito ba yung para sa amin? Bigyan mo pa ako ng tatag, ng loob, lakas ng loob para gawin, ipagpatuloy namin. Si wife ko kasi very strong. Napakatapang niya. Ang dami ng mga needles na kailangang iturok sa kanya. Ako mismo nagtuturok sa kanya. Dear Papa Dudut, hindi namin alam kung paano sisimulan ang kwentong ito. Dahil sa dami ng pinagdaanan namin ni Jem. Siya nga yung nasasaktan physically, hindi na sumusuko, ako pa kaya, di ba? Kaya lang pag tinitingnan ko yung bank account ko, walang laman.
But sabi ko nga, magtatrabaho ko na magtatrabaho. Kahit magkano pa yan. Siyempre, kailangan ko pang katawanan. At Susan, binanggit ko na, di ba? Sinabi mo na. Sinabi ko na. Oh. Ang malungkot lang dito na nangyari naman is kailangan niyang dumaan uli sa procedure na 16 days kami na HRPU na kung saan ay pinigilan po siya manganak. During pandemic pa ito nangyari. Then, after 16 days, hindi na makontrol kasi kailangan na lumabas ng mga bata kasi na-stress na raw sa loob ng katawan. Kailangan pa namin dalhin sa NICU. Ay, mga bata. Isang Nico. buwan pa siyang Nag-Nico. nag-NICU. Mm. So, yung aking baby girl ay 1.6 kilo. Oh. Noong nailabas, yung aking baby boy ay 1.4. Baba. Malaki pa ang soft drinks. Oo nga. Ganun So, ang- kaya matagal sila sa Nico. At marami din, matagal din po akong umiyak. Natatakot ka noong mga panahon na yon. Pag tatay ka na pala, no, pag magulang ka na, ang lagi mong iniisip yung kapakanan ng anak mo. Pag tinitingnan ko yung anak ko sa incubator na naka-oxygen, parang sabi, Diyos ko po, Lord, kaya ko pa ba? Parang gano'n, kaya ko pa ba? Pag nakikita mo Kung yun. nakikita ko kasi yung gastos, kaya kong Gawa ng ipangutang sa paraan. credit card yan eh. Di ba? Sa Gawa co-op. ng paraan eh. Sa Di ba? Sa co-op. co-op eh. Pero yung makita mong nasasaktan yung Baby. baby, Mm. and kailangan mag-oxygen, parang ano eh, wala ka ng pagkunan ng lakas eh. Well, naka-recover naman kami after 1 month. Parang ako lang yung hindi maka-recover sa habang ng binayaran ko sa credit card. pero pero nagpapasalamat po ako na naging healthy naman sila nung lumabas sila. Nakapag-birthday kami, 1-year-old sila sa isang napakagandang setup ng ginawa namin. Ang gagawin natin ngayon dito sa Kay Susan Tayo Vlogs ay Dear Papa Dudut, laman ng radyo sa mga jeep, taxi, ukay-ukay, at kabahayan ang boses mo. Lahat kami nakikinig sa kwento at mga payo mo. Ngayon, magbibigay kami ng sitwasyon at bibigyan mo ng payo, Papa Dudut. Papa Dudut, Na. 5 taon na kami ng boyfriend ko. Pero hanggang ngayon, ayaw niya pa rin akong ipakilala ng buo sa pamilya niya. Parang laging may dahilan. Normal lang po ba yon o sign na may itinatago siya, Papa Dudut? Ang masasabi ko lang sa yung problema ay magsiyasat ka, no? Sa taong inaakala mong minamahal ka. Baka naman, kaya hindi ka pinapakilala ay may nauna nang napakilala, di ba? So, hindi masama na mag-imbestiga. Kanino siya magpapaimbestiga? Sa CIDG ba o sa NBI? Kung sino available dyan. Huwag kang masyadong maarte. Kahit barangay tanod pa yan, basta magpaimbestiga na ako. Nako. Karamdam ko talaga kaya hindi ka pinapakilala. Ikaw ang pinakapangit sa naging jowa niya. Joke lang, Ate Susan. Oo nga naman. Kunwari, magbibigay din ako ng payo. Oo. Ay, ako naman din. Talaga, pag hindi mo pakilala, lalo na ako matagal na kayo, iiwanan kita. Oo, nakakainip, di ba? Kasi bakit? What's wrong? Either yung pamilya niya ang may problema or ikaw. Papa Dudut, ang ating next letter. Papa Dudut, may asawa at anak na po ako pero hindi ko maiwasang ma-fall ulit sa office mate ko dahil siya yung present sa mga panahong pagod ako. Malibang mas hinahanap ko yung comfort niya kaysa sa sarili kong partner, Papa Dudut. Nako, ang mai-advise ko lang sa'yo ay kung pagod ka ay magpamassage ka sa akin sa Rang Siman Thai Massage. Nag-promote ako bigla, no? Kasi, di ba, minsan, ano lang yan eh, out of stress lang yan eh, di ba? Pakiramdam mo na fall out of love ka sa isang tao kasi hindi mo na siya na-appreciate. Kailangan isipin mo yung mga bagay na, ba't nga pa ako na in love dito sa aking asawa or sa aking boyfriend? Huwag mong ibaling sa ibang tao yung pakiramdam na hinahanap mo sa iba, di ba? Hanapin mo yung nawawalang pagmamahal mo sa asawa mo, hindi sa iba. Ikaw, Ate Susan. Ang may papayo ko sa'yo, mali yun. Huwag kang ma-fall doon sa office mate mo dahil may asawa ka. Pagkatapos gawin mo yung ginagawa ni Papa Dudut, pagtapos ng programa, uwi ka na. Uwi ka na. Ano ba sample problem ko? O, teka lang. Ay, Ano, parang problema ko din yan, ha? Papa Dudut, meron akong kaibigan na nangutang sa akin. Ay, parang alam ko yan, ha? Dito ba yan? Siyempre, dahil kaibigan mo, pinautang mo siya. Nangako naman siya, nababayaran niya. Pero lumipas na ang patagal na panahon. Malapit nang pumuti ang uwak. Hindi pa rin siya nagbabayad. Ibibigay ko na lang ba yun o papaalala ko pa sa kanya na mayroon kang utang? Oh, Papa grabe. Dudut. Para sa akin, ang magandang advice dyan, kung ano yung kaya lang ng puso mo. Nung? Napakawalan. Hindi, Halimbawa, napakawalan mo na nga eh. ay, kung napakawalan mo na, problema mo na yun. Bago ba ng problema? Yan, kaya na pa ako nag-reklamo, huwag ko ng problema. Ang pinakamaganda yun, Ate Susan, Ah, ay
yung tinatawag nating mag-let go ka na. Mag-move on ka na. Kaya nga may word na let go, di ba? Ha? So talaga, iba, I-let go mo na kasi iba, ano? charge to experience yan. Alam mo na hindi mo na siya pwedeng pagkatiwalaan. Ha? Di ba? Sinira na niya eh. Di ba? Ganon? Oo. Pero, pag may pagkakataon na magkakasabay kayo sa, halimbawa, sa kantin, medyo, ano ngayon, sabihin mo sa kanya, may parang may utang ako sa'yo ah. May dagdag yan eh. Oh. Di ba Babalik may ka rin mo. utang, di ka Oo. binabayaran. Pero nagta-travel lagi. Ay, grabe yan. Alam mo na, may ganyan akong na-experience. Totoo yan. Oh, Sabi ko, grabe oh, mas mayaman pa sa akin to. Nangutang sa akin to ah. travel siya. Oo. Oh, pero yung utang sa'yo, Alam nyo, ang pag hindi pagbabayad ng utang, ay pagsira po yan ng pagkatao nyo. Sipin nyo sa halagang 500, sira ang pagkatao mo. Pero chismisan ka ng buong office sa halagang 500 pesos. Oh, shout out sa lahat may mga utang dyan. Bayad-bayad din pag may time. Eto, doon sa mga nakikinig, ang tanong nila, paano daw ba nyo pinipili yung mga kwentong binabasa o binobroadcast? Actually po, sobrang dami po talaga ng mga sulat Ano sa email. dram-dram ba yung sulat nyo? Hindi na po uso yung nagpapadala ng snail mail, ano? Pero sa Sa email, email. oo, nag-i-spam na nga yung iba eh. Paano nyo pinipili? Yung pinakamalaki po bigay sa akin. Hindi, joke lang! Wala, Ate Susan! Baka mayari tayo niyan. Walang ganon, walang ganon. Alam ko naman yan. Kung sino po yung joke lang po yun. Oh, baka yung management maniwala. Hindi ko kailangan ni Papa Dudut yun. Hindi po kailangan natin. Ano po tayo? Sobra na ho sa kanya. Legal po tayo. So, ang nangyari po Paano niyan, pinipili? Oo. yung pinakaalam namin na magbibigay ng inspirasyon, Lesson. kakaiba. Nako, siyempre sikat na sikat ho si Papa Dudut. Nako, pag nasa public area ka, may nakaka-recognize ba sa boses mo pa lang? Dati po, naniniwala ako na dapat mahirapan silang ma-distinguish kung sino si Papa Dudut. Maliban lang ko, siguro mag-modulate ako. Para po, dito lang po si Jeep. Sasabihin nung katabi ko, DJ ka? Hindi. Because of social media, nakikita na po tayo. Visible na tayo sa mata ng madla. Oh, so madali na. Bigla na lang may tatawag sa'yo. At yung pagtawag pa nila sa akin, modulated pa. Dear Papa Dudut. Ganon, silang tumawag. Ganon din. Numilingon naman ako. Yun. Siyempre, ngiti tayo sa Oo kanila. nga. Oh. Tapos ito may tanong ako, totoo ba na third choice ka noon bilang host ng Barangay Love Stories at hindi raw ikaw ang first choice? Hindi po talaga. Talaga? Actually, nagdadamdam nga po ako sa management. Bakit niyo pa sinabi sa akin yan? Oh, talaga daw? Kasi pinatawag ako ni Sir Glenn sa office niya. Sabi sa akin, oh, ito, pakinggan mo to, ganito, ganito. Ito yung bagong programa na niluluto namin na sa tingin ko ay babagay sa'yo, bla bla bla. So ako naman, sabi ko, Sir, parang hindi po babagay sa akin yung ganyang klase ng programa kasi ako po ay unang-una, bagets during that time, batang-bata pa ako noon, 20 plus years old lang ako when I started dito sa Barangay LS sa Manila. Parang yung boses ko po is pang morning show. Pang unang hiri talaga ako eh. So sabi ko, parang panggising ako eh. So dapat I play yung mga songs na dance, something like that. Sabi, hindi, pag-isipan mo yan. Balikan mo, tulugan mo yan. Sabi ko, sige sir, try ko po yung Barangay Love Stories. Only to find out nga, sabi sa akin ng kaibigan ko, na ang unang pinili ay yung DJ namin na Bicolano. Tapos tinanggihan ni Bicolano, in-offer uli dun sa isa na Bicolano uli, bago na-offer dun sa taga Quezon, which is ako po yun. Third choice talaga ako. Pero sabi nga nila, minsan, napakahiwagan ng kapaligiran, di ba, ng mga desisyon ng Panginoon, na yung third choice pala, siya pala yung babagay dun sa programa. Kasi magmula nung napunta po ako dun sa programang Barangay Love Stories, lahat ng blessings dumating. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Uy, mga kabarangay! Welcome po sa Barangay LS 97.1 Forever. Ito po ang aming booth na kung saan ginagawa po namin ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong paboritong Barangay Love Story. So, yan. Para makita nyo kung ano nga ba ang itsura ng radio booth. Siyempre yung microphone, pinaka-importante para marinig nyo kami ng malinaw na malinaw sa inyong mga radyo. Dito kami nagpapatugtog, hindi na po kami gumagamit ng mga CD, mga computer na po ang ginagamit namin. At meron din kami mga camera dito kasi everyday meron po kaming live streaming. At ito po yung mga kasama namin dito. Hi! Nahihiya pa sila. Oh, ayan. Ayan, so meron kami sariling setup ng camera dito
para sa live streaming. Tapos, ayan, booking. Nandito po yung aking lunch. Ayan, so meron lang akong itlog, saba, at saka yung protein bar. Ayan, kaya sobrang pumapayat si Papa Dudut. Yan pala sikreto. Yun ang sikreto ko kung bakit ako pumapayat kasi nagje-jeta ako. No more secret kasi na-reveal na. Ayan! Na-reveal na po sa inyong Susan Vlog. Ayan, Susan Tayo Vlog. Kung nakita niyo dati si Papa Dudut, siya po medyo, siyempre, chubby. Pero ngayon po aba 39 kilos daw po yung nawala sa timbang ni Papa Dudut. Sabi mo kanina, kailangan mo nang baguhin ang sarili ko. Na nag-viral din yan. Ang daming Ang alin? chinichismis na may nakikita kami na, si Papa Dudut kaya pumayat yan kasi may cancer yan. Nagda-dialysis yan si Papa Dudut. Kaya ganyan namayat. So, para lang po sa kaalaman po ninyo, ngayon lang po ako magpapaliwanag sa programa po ninyo na kay Susan Tayo Vlog na opo, mali po kayo. Wala po akong sakit. Nag-diet po ako kasi pag nakikita ko yung mga anak ko na 2 taong gulang pa lang, Oo. ang iniisip ko, I need to help myself Yes. to prolong my life. Oo, imagine kung 2 years old pa lang sila ngayon. 18 years, 20 years old pa lang yan. Imagine kung hindi ko aalagaan ng sarili ko, Ate Susan. Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Baka baldado na ako, 10 taong gulang pa lang sila, di ba? So, from 118 kilos na hindi ko po kinakayang sabihin, ako po ay 78 kilos na lang as of today. So, 39 kilos po, kung tama ba yung mathematics ko, ang aking na-loss. 40 to 39 kilos. Ang importante po, huwag kayong basta-basta magpapapayat. Ginawa ko po ay nagpunta po ako sa isang doktor. Nagpasuri po ako physically, tiningnan ng aking dugo, tiningnan ng aking katayuan, kung ano ang kaya ng katawan ko, at nag-guide po ako ng tamang pagkain. So dumaan po ako sa isang klase ng diet na hindi ko po sinasabing gayahin ninyo sapagkat magkakaiba po tayo ng katawan. So ang ginawa ko is low carb diet. Kasi ano sinabi ng doktor? Yun po ang sinabi ng doktor na babagay sa akin. Paano yung diet mo? Sa umaga, 2 itlog, kape. Anong luto itlog? Boiled po. Yung egg ko, kailangan may kape. Kasi ang kape daw nakakabilis ng metabolism. Ayan, sabi ni Doc. Black coffee. Black coffee, no sugar. Sa tanghali, steamed na isda na may mga gulay. Ganyan na lang po ang So, kinakain ang wala ko. sa'yo is rice? Wala po akong rice kasi ano po yun, may sugar po yun. Papa Dudut, so yung panganay ni Jem, Si Kite, si Kuya Kite. how old is? 14 years old. Oh, So, 14. high school na siya. Very smart si Kite. 2 years old pa lang nasa akin na si Kite. Yung edad ng mga kapatid niya ngayon, yun yung edad na kung saan inalagaan ko si Kite. So, sa mata ni Kite, ako din yung daddy niya. So, hindi naging mahirap yung transition. Paano namin i-introduce si Kite dun sa mga bata. More of excitement para kay Kuya Kite. At nakikita nga niya na meron na siyang mga pinagkakaabalahan. Oo. Kanina sabi mo, ilang taong ka nang matay tatay mo? 1? 1 year old. Ano yun? Tingin mo ba may naka-apekto yun sa'yo sa pagiging ikaw? Kung naka-apekto sa akin, sobra. Bata pa ako, naiinggit ako lagi sa mga kaklase ko eh. Parang, pag may Boy Scout, kailangan kasama yung tatay. Oo, wala ka. Wala akong tatay. Para sa akin, very traumatic nga yun eh. Yun ang term ko, traumatic. Traumatic sa'yo? Very. Yung biological father po namin ay 27 years old nung namatay. According doon sa witness, noong nalulunod yung tatay ko sa bagyong Sisang, natagpuan ang kanyang katawan sa Marinduque, nalunod siya sa bahagi ng Quezon. At nagpapasalamat kami kay Lord na nakita yung katawan niya. Paano nangyari? Paano nalunod? Na-invite si Father nung kanyang ninong sa kasal na sumama doon sa isang gathering bilang ang tatay ko ay INP. So, ang INP po, yun po yung mga pulis nung araw. Tama ako, no? INP yun, ano? So, Integrated National Police. Oo, yun. Sumama siya. Ang sabi ni Mother, ilang katok na daw yun, hindi pinapansin. Sabi ni Father ko, nagdadahilan doon sa mga pinapadalang mga taga-sundo sa kanya, wala ako. Ayaw sumama. May sakit. Ayaw sumama. Ayaw din ni Mother kasi during that time, mataas ang lagnat ko nun. Ikaw? Ako yung nilalagnat. Yung pinakanghuling sundo, nag-iimbita na. So, wala nang... Hindi na makapagdahilan. So, yun nga, bumagyo. Yung tatay ko hindi marunong maglangoy. Ay, nabot sila ng malakas na bagyo. Inabot sila. Yung kanyang parang kanang kamay, kinikwento nga na
Ang sinisigaw ng tatay mo, pangalan mo. Kailangan kong iligtas mo ako kasi si Jairus. Pangalan mo? Oh, yung real name ko po, Rensmark Jairus Ricafrente. So, si Jairus, kailangan makauwi siya kasi andun ako, naghihintay ako, may sakit ako. Yun na nga, nakauwi siya, patay na siya. Siguro kung ang tatay ko ay nabuhay, baka iba din ang buhay ko ngayon. Baka hindi ako si Papa Dudut, di ba? Baka nag-adik-adik ako dyan, di ba? Or napariwara ako, naging chick boy ako, ginamit kong kagwapuhan ko sa masama. Joke lang po. Di ba? So, ang iniisip ko na lang na, yun talagang nakaguhit sa palad ko. Oo nga, Diba? oo. Na ako ay lumaking walang tatay, pero nagkaroon naman ako mabait na stepfather. Alam niyo po si Papa Dudut, negosyante to. Aba, merong spa, merong lechonan. Paano mo minamanage yung time mo para baka ka doon sa parehong bilang DJ at negosyante? Yung mga pinasok ko pong mga negosyo kasi dapat yung gusto mo. So, unang-una gusto ko magpamasahe. Sobrang kami Talaga ni yan? wife lagi kami nagpapamasahe. Yung namang lechong manok, yung Papa Dudut lechong manok, Mahilig ka ba sa chicken? sa diet ko, dapat naka-low carb ako, which is chicken. Roasted chicken is healthy. So, yan ang sekreto, ba't ako pumayat? Yan lang po kinakain ko, Papa Dudut lechon manok. Saan malaki kita? Sa lechonan o sa spa? Sa spa. Kasi ang spa po ay, ang puhunan mo lang po ay langis, yung oil. Tao Mantika, mo, yung tao. yung pinagluto nyo sa bahay, dalhin mo dun sa business mo, paggamit mo. Oo, sobrang stress ang mga tao ngayon. Ang hinanap nila ay kalinga ng masahe talaga. Meron po kaming special, gusto niyo po ba ng extra oil? Yan, extra oil po. Papa Dudut, nagsimula ka sa radyo, 17 years old ka lang, di ba? Ay, totoo. Pag Ang galing ng researcher nyo, Kapag binalikan mo yung batang DJ na Dudut noon, ano yung malaking pagbabago bilang tao ni Papa Dudut noon at ngayon? Mas naging mitikuloso ako. Ang kalaban ko kasi, sarili ko. Oo, binamaster mo yung craft mo di ba? Totoo po yan. Meron nga ako manager sa regional before na nagsasabi sa akin, alam mo ba, nung bata ka pa, when you're starting as radio DJ, lagi ka nagre-record ng boses mo, tapos pinakikinggan mo maya't maya. Pag umuwi ako sa bahay, nanonood ako ng live streaming namin, nire-replay ko pa yan, para ma-improve ko pa yung sarili ko. Yun lang sa tingin ko yung nagbago sa akin, plus mas nagiging masubi ako sa pera. Alam niyo yung subi? Oh yeah, masinop. Kaya naman naisipan ko na ako na mismo ang mamigay ng mga flyers namin para updated kayo sa mga menu ng aming Papa Dudut lechon manok. Naniniwala din ako na ang ating propesyon ay syempre kailangan din niya ng kasikatan at dumarating din sa punto na baka hindi na ako uso. Alam mo, parang habang lumilipas ang panahon, ang daming nagiging pagbabago na parang hindi ka pwede maging kampante. Correct. Diba? Oo. Oo, Sa panahon complacent, ngayon, hindi dapat. especially sa akin, meron akong twins. Ang lakas maglampin, maggatas, mag-diaper, di ba? So, kailangan talaga masabi. Tapos Papa Dudut, may kabanata ba ng buhay mo na parang kailangan mo ng payo, may bibigat kang problema, pero wala kang matakbuhan? Not even to your wife, hindi mo masabi. Ano po ang ginagawa ko niyan, kinakausap ko lagi tatay ko eh. Ah, talaga? Paano mo sinasabi? Sabi ko, daya mo maaga kang nawala ha. Baka naman pwede mo akong tulungan pag may mga problema ako. Tapos kinabukasan, wala na akong problema. Ganun lang. Tsaka yun lang, pinagdadasal ko lang kay Lord. Lord, sana po maging okay yung pakiramdam ko. Oo. Usually naman, ang mga nagiging problema lang naman sa akin, mental health. Dumadanas din ako ng ganyan. Bakit? Ano yung pinagmumula ng mental health? Ano mo? Because of my, nature of work. Kasi siya mentally draining talaga siya. Kasi nga na-observe mo, na-absorb mo. Oo. Naku, So parang nababurn out ka rin. Nababurn out talaga ako, Ate Susan. Si Papa Dudut ay nadidrain. Sobrang nadidrain ako sa trabaho ko. Kasi isipin nyo, pupunta ka ng GMA, ng station, ng radio station, ang saya-saya mo. Pag alis mo ng station, dala mo na yung problema nung love letter na binasa mo. So, para sa akin, para pala akong artista, yung kailangan kong saniban ng kung ano yung kwento na binabasa ko that day. Nagkampihan sila at pinamukha sa akin na ako na ang pinakamasama at pabayang nanay sa buong mundo samantalang hindi rin naman sila perpekto. Darating tayo sa punto na hindi natin kailangang pigilan ang pagpasok nila sa buhay natin. Actually, I'll be honest sa inyo. Minsan, para sa akin ay totoo po yun, very draining siya. Nakakapagod. Kasi para kang para kang sponge. Correct, na ina-absorb mo lahat ng negativity. Siyempre kaya nga problema. dinulog sa'yo yung mga problema ngayon, di ba? Ngayon, pag dumarating sa ganun, ang una kong kinakausap yung asawa ko. Nanay ko din, kinakausap ko din nanay ko. Minsan, may mga, I'll be honest
parang gusto ko na mag-resign. Talaga. Dumadating sa punto. Dumarating po yun. Kasi, syempre, yung isipin mo din yung mental health mo, di ba? Pero, at the end of the day, ang nagiging desisyon ko is pumasok the next day. Kasi, ang sasabihin ng asawa ko sa akin, kaya ka nga si Papa Dudut kaya ka nga pinupuntahan ng mga problema. Oo. Kasi ikaw yung makakatulong sa kanila. Mm. Pinagdadasal ko lang kay Lord na paliwanagin yung aking isipan na punong-puno na ng mga clouds. No? At kailangan ko lang matulog. Ipahinga ko lang yun. Ano yung mabibigay mong payo sa batang ikaw? Okay, sa mga katulad ko na pinagdaanan or baka medyo hawig-hawig tayo ng pinagdadaanan. Unang-una, kailangan i-appreciate lahat ng mga blessings na ibinibigay sa'yo ni Lord. Ano yung pinakamahalagang advice na narinig mo tungkol sa buhay? Pinakamahalagang advice tungkol sa buhay, be happy, always. Enjoy nyo lang, spend your time wisely. Sa totoo lang, nung nagka-baby po ako, ang laging tumatatak sa isip ko, pagkatapos ng programa, ang pagdadrive ko, pauwi agad sa bahay. Kasi gusto kong i-enjoy yung time na kasama ko yung mga anak ko at yung asawa ko. Pag napagkatiwalaan po kayo ng inyong mga bossing, nabigyan kayo ng task. So sa akin naman, Barangay Love Stories, nung una, nag-iinarte pa ako, third choice lang pala ako, na ayoko pang tanggapin. Pero nung binigay naman sa akin, sineryoso ko naman yung trabaho, na kailangan alagaan ko, mahalin ko, pakasalan ko yung trabaho ko, para nang sa ganon ay bigyan din niya ako ng biyaya, 'di ba? So, syempre, kung wala ang Barangay Love Stories, sino ba naman ako? Si Rensmar Jairo Segafrente, 'di ba? Salamat, naging papadudot ako dahil po doon sa programang Barangay Love Story. Ayan, diba? So, salamat Papa Dudu. Thank you. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Susan tayo! para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.